So, ito mayroon akong chicken good for 1 person. Yun. So, lagyan na natin siya ng sauce natin, ng Korean sauce na gin-preserve natin. Ito. Yun. So, ito yung ating sauce. Ang recipe nito nasa short video ko. So, lagyan natin siya. So, ihalo muna natin. Yun. So, ihalo muna natin. Ganyan, no. Tatagal ito siya ng 1 week sa ref. Kahit anong meat, pwede natin magamitan dito. Masarap itong sauce natin. Pangbabad ito sa mga grilling or barbecue na Korean style. So, mas maganda dito, tuwing magluto, saka ilagay yung spring onion. Kasi ipipreserve natin siya sa ref. So, ang spring onion laging fresh ang ilagay natin. So, lagyan na natin siya para na ma-mix. Babad natin siya. Yun. Okay? Ganyan. Yan. Hayaan na natin siya bago natin siya mamaya i-bake or i-pan fry or i-grilling. Yan, hayaan natin siya na mag-absorb yung sauce dito. Yun. Pero itong sauce natin is tatagal ito ng 1 week. Yan. Masarap ito siya sa beef. Yan. Okay? So, hayaan na natin siya nang maka-absorb sa dyan hanggang sa pagluto natin. So, takipan natin. So, ang sikreto para madali absorb yung mga sauce natin sa ating binababad na kani, ito yon. Yan. Habang nakababad siya, kailangan yung plastic. Lagyan natin siya ng ganun. Kahit mga 30 minutes bago natin siya i-bake, pan fry, or i-grilling. Tapos, yung sauce natin mamaya, yun ang ibabasting natin sa meat natin. Yun. So, itong recipe ko ng sauce, talagang magamit mo sa mga beef, sa mga short ribs, sa mga chicken. Yan. Itatago natin sa ref, good for 1 week. So, every time na gagamitin mo, lagyan mo ng spring onion. Para laging bago ang spring onion. So, ito siya, ang sekreto nito, toasted tayo ng sesame seeds. Kasi yun ang sprinkle natin sa atin na niluluto na meat.